Don't start creating content kung ang tanging hangad mo lang kumita ng malaking pera. As you know guys, I've been consuming and creating videos since 2015. Madami kasi akong kakilala na nai-inspire mag-vlog. And kasi yung mayaman yung mga nakikita nilang vlogger. Kakabahay sila, kaka 6 digits, 7 digits dahil sa pagbablog. Huwag kayong maiengganyo sa mga gantong lifestyle kung hindi mo pa nakikita yung entire context. Kasi sa totoo lang, most of the vloggers na nakikita nyo, matindi yung pinagdaanan yan behind the scenes bago nila makamit yung buhay nila ngayon na mayaman sila. Karamihan dyan talagang nagtatrabaho more than 8 hours habang gumagawa ng content. Ang wrong mindset kasi, nag-e-expect din yung iba na maging milyonaryo agad basta gumagawa sila ng content. Pero spoiler lang, hindi madali mag-create ng content, lalo na kung gusto mong maging consistent. Karaniwan sa mga aspiring creators, hindi tinutuloy yung paggawa ng video kasi akala nila kikita agad sila ng malaking pera. Well, that could be possible naman. In fact, I shared 5 money-making opportunities kapag gumawa ka ng content. Pero kailangan mo talaga ng matinding pasensya para makamit mo yung income na gusto mo. So bago ka talaga gumawa ng content at kumita ng pera, ito yung 3 tip ko sa'yo. Number 1, make sure na hindi pera yung motivation mo. Kasi pag yun yung basihan mo ng success, tapos hindi mo nakukuha, mafe-feel mo talaga na hindi para sa iyo yung ginagawa mo kasi nga hindi ka nagkakaroon agad. Number 2, make sure that you are surrounded by people who also creating content na hindi din basihan yung pera. Kasi ang mangyayari dyan, magpapagalingan kayo in a positive way, hindi yung payamanan at payabangan. Number 3, focus on the journey, not the destination, para you can keep on improving every content na ginagawa mo. Alam kong ang gusto talaga natin ay kumita at yumaman, pero kung focus ka lang kung paano ma-develop yung skills mo, kakapost mo, magugulat ka na lang may lalapit na opportunity sa'yo. Unti-unti, magkaka 6 digits, 7 digits ka.